Ngayong kabi-kabilaan dumaranas ng hirap dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine, nakakapanlumong makakita ng mga bahay na tulad nito na mistulang nabura at di na matitirahan pa. Nasa evacuation center kayo, pag uwi nyo ng bahay, totaling wash out na ito. Siya si Eileen Silverio, 16 na taong gulang ng Mabini, Batangas. Isang magandang dalagang nooy punong-puno ng pangarap na dahil sa dinaranas na hirap ay huminto sa pag-aaral. Kung kaya't ang notebook at ballpen na dati ay madalas niyang hawak, ngayon ay mga labahan na ang palagi niyang hanap. Eileen po, Eileen, ilang taon ka na? 16 po. Nag-aaral? Hindi na. Bakit? Kulang po sa financial. Anong pinagkakaabalahan mo? Nung lalabada po, Para? may pambili ng bigas siya kung pambayad ng kuryente po. Isang mabuting anak at kapatid na pilit nagsisikap, isinuko ang pangarap kapalit ng halagang kikitain sa paglalabada na minsan kung meron ay di pa natitiyak. Subalit paano pa matutupad ang pangarap kung sa ngayon ay hindi lang ang panlaman sa tiyan ang kanilang hanap dahil sa pagkawasak ng kanilang bahay, tulad ng naglahong kanyang pangarap, maging ang masisilungan ngayon ay di na rin nila natitiyak. Anong nagtulak sa'yo, Eileen? Bakit mas pinili mo na tumigil ng pag-aaral? Yung makatulong sa pamilya para may pang-araw-araw na pagkain. Nung lumakas na po yung bagyo, lumikas po kami na ayos pa po itong bahay. Tapos po nung nawala na po yung bagyo kinaumagahan, bumalik po kami dito. Giba na po yung bahay. Totaling wala talaga to. Opo. Wash out talaga tong lugar na to. Opo. Ari po itinayo lang namin nung tapos na po yung bagyo. Ginawan lang ng paraan Dingding lang po. dingding. Tapos itong mga kawayan, nakatali lang po to eh. Ayun, Oo. nakatali lang ng tansi. Tansi lang po yan. Butit may nakunan kayo ng kawayan. Sa bundok po, humingi po kami sa may-ari. Tapos sinong nagawa? Kami din po. Kayo din, nagtutulong-tulong dito. Nasa evacuation center kayo, nung bumagyo. Tapos pag uwi nyo ng bahay, totaling wash out na ito. Opo. Yung mga gamit nyo, kumusta? Basa po. Tapos po yung TV po namin sira na. Kasi nabasa po ng tubig. Ulan. Yung isang maliit na tibing aliwan sana ng mga bata. Ang pangalan mo? Eileen po. Eileen. Ilang taon ka na? 16 po. Nag-aaral? Hindi na. Bakit? Kulang po sa financial. Anong pinagkakaabalahan mo? Nung lalabada po, Para? may pambili ng bigas siya kung pambayad ng kuryente at tubig. Ilan ba kayo magkakapatid? 10. Ang dami. Ano bang hanap buhay ni mama? Wala po. Dito lang po sa bahay. Nag-aalaga ng Bata. single mother si nanay. Yun yung dahilan kaya tumigil ka na ng pag-aaral para makatulong ka sa kanila. Paano tong anong plano nyo rito? Pag pag nabilang po ng yero, tsaka lang po magagawa yan. Kaya lang sa ngayon, walang Sa ngayon, katiyakan. Opo. Wala pong pang Ganito lang talaga. masakit po sa pakaramdam kasi po, yun na lang yung yung natitirang ayos na anuhan tapos nag-ibaba po. Natutulugan. Pwede sanang matuluyan. Kaso yun yung naanuhan ng bagyo kasi pag ganito ang hangin. Malakas talaga rito. Mm. Butit lumikas kayo. Opo, may nagpalikas po sa amin kaya kami po, lumikas po kami. Kung halimbawang meron kang gustong ipanawagan sa mga makakapanood nito, anong gusto mong panawagan sa kanila? Yung konting tulong lang po para maayos po yung bahay nito. Yun lang. Para may matuluyan ulit. Kasi kung titingnan nyo, yung loob po ng bahay namin, minsan po pag naulan na baha, wala po kami matutulugan. Kasi yun nga po kanilang lugar dito, mataas mataas yung likod. So dito yung bagsak ng tubig Tapos ganito pa nga po yung nangyari, totally na wash out. Ngayon naglabada ka Hindi po. dahil Wala po. wala nagpalaba.
Sa isang linggo, nakakailang beses ka ba nakakapaglaba? Dalawa po, di kaya isang beses lang. Sa loob na isang linggo. Yun yung pinagkakasya nyo kung Opo. meron. Eh, gaano katagal ka nang walang kinikita? 2 weeks. 2 weeks na. Ikaw ba'y anong grade na? Grade 9 po sa amin. Grade 9 sana. Tumigil po. Grade 9 na po ako. Tapos first quarter po tumigil na po ako. Ano ba sana ang pangarap mo? Teacher po. Teacher? Eh, paano ka magiging teacher? Tumigil ka. Tumigil na ako. Kung sakali ba mabibigyan ka ng pagkakataon na makapag-aral uli, gusto mo makapasok ulit. Ano po. Kaso kulang sa financial kaya hindi po nakabalik sa pag-aaral. Bakit sana gusto mo maging teacher? Para lang makatulong. Para sa pamilya pa rin. Para mabigyan ng magandang buhay yung mga pamilya ko. Pero di ka sa ngayon pinili mo na maglabada para May pambili po ng pang-araw-araw na pagkain. ano sa pakiramdam mo yung gano'n na kinailangan mong tumigil ng pag-aaral? Wala, masakit po sa loob na tumigil ako dahil mas pinili ko po tumulong sa pamilya ko. Kasi ako kulang sa financial. I-give up mo yung pangarap. Kumusta yung pangailangan nyo? May bigas pa kayo dito? Meron po pang saing ngayong gabi. Tapos po bukas, bahala na po maghanap ulit. Walang sigurado bukas. Anong ulam nyo ngayon? Wala. Anong ulam, nanay? Asin? Eh, dadayo nga ako ng hapunan dito. Ay, hapon na po, maya-maya dilim na. Makikikain ako ng hapunan. Ay, bukas may labada ka. Wala po. Kung kailan uli. Pag may tawag po, tsaka po nakakapaglaba. Kung Aileen, ano? Kung si Aileen may pangarap para sa pamilya, anong pangarap mo sa pamilya mo? Mabigyan na ng magandang buhay. Mabigyan ng? Magandang buhay. Yung nakakain po ng 2 beses sa isang araw. At siguro sa ngayon, magkaroon ng maayos na matutuluyan. Ano? Kasi kailangan po talaga nagawa naman ng paraan. Ano, anak? Nagawa Malagyan ng ng paraan. pansa ng dingding, may mga kawayan. Yung yero lang talaga. Opo. Kayo lang talaga ang gumagawa. Tulong-tulong sila, nanay. Yung magkakapatid. Pati yung mga babae gumagawa rin. Kaya lang, ang mangyayari nga, di ganyan. Opo. Tuwing naglalabada ka, magkano yung binabayad sa'yo? 400 po. Isang labaw po, 400. Gaano katagal yun? Umaga po hanggang hapon. Anong pakiramdam mo nung tuwing kikita ka ng 400? Magano sa pakiramdam kasi po, may pambili ng bigas, tapos po, may pambili ng ulam. Ibinibigay mo lahat kay mama? Binibili ko ng bigas, kamising ulam. Yung kinikita niya. Eh, paano kapag halimbawang walang labada? Wala. Tiis kung anong meron. Eh, gaano katagal ka nang walang labada? 2 weeks po kami walang labada. Matagal-tagal na rin, nanay. 400 isang araw, ano? Kailan ka uli maglalaba? Pag may tawag pa po, tsaka Hindi po pa sigurado kung kailan. Nanay? $400 isang araw, ano? Magkano yung kikitain mo sa loob ng 5 araw? 2K po may. 2K? Pwede bang bayaran ko yung 2K? Ito. Yan. Pakicheck nga, anak, kung 2,000 yan. Okay po. 2K po. Paano makakatulong sa inyo yung 2,000? Pambili ko ng bigas. Malaki na po itong tulong. Para dun sa pang-araw-araw mo. Pero gagalingan mo mag-pray, ha? Opo. Sana, sa ngayon, may makatulong sa inyo, maayos yung bahay, magkaroon ng bubong, at sana, para sa pangarap. Opo. Sana, maituloy yung iyong pag-aaral para maging teacher. Opo. Hindi lang para sa iyo yun, kung hindi para sa para din sa po sa kanila. pamilya. Salamat po. Maraming salamat kay Ma'am Charity, anak. Yeah, si Opo. Ma'am Charity. Marami po salamat kay Ma'am Charity. Maraming salamat kay Ma'am Charity para dun sa 2,000. At maraming salamat din kay Ma'am for making this Opo. visit possible. Kaya ako kayo napuntahan. Opo. So, anak, let's pray. Sana sa pamamagitan ng visit na to, Opo. may makakita, may makapanood sa inyo, at may makatulong. Ano pa? Opo.
Yan, kung sakali pong merong nais magpaabot para kay Eileen, sa pamilya po ni Eileen. Yan, kung kayo gagamit ng account, lagyan nyo lang na isang message na for Eileen. Yun po, para alam ko na yung tulong ay para sa kanila. Sana anak, ito yung umpisa ng tulong, ng blessing para sa inyo. Sana pagkatapos nung nangyari ng bagyo, blessing naman yung pumasok sa inyong tahanan. Marami pong salamat sa nagbigay. Yun po. Tsaka po kay Kuya Benji. Thank you po. Hanggang kailan mo gagawin anak yung paglalabada? Hanggang may trabaho po kaya pong Anong nararamdaman mo nung ano, yung bang habang naglalabada ka, naiisip mo ba yung mga sitwasyon na habang ako'y naglalaba, dapat nasa school ako nito eh. Naiisip ko po minsan, dapat nasa school ako, hindi ako naglalabata, ganito, ganyan. Ganun po. Pero ipinagpalit mo yung pangarap para makatulong sa pamilya.